guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape. Let the music guide you into an untouched paradise where stress dissolves like footprints in the sand. Wow. Sana. Uy. 거꾸로 자를까? Uy, hindi! 됐어. 안 됐는데. 지네. 나 작은 거 좀. 아 나도 뭐 들고 가야 되는데. 맛있게 먹을게. Maguyo. Itabi natin to for tomorrow. 아 이게 투바로? 오케이. Job. Ayan. 뭐? So, hello mga bebs. Welcome back sa aking channel. It's Friday. So, start na ng holiday ngayon. Si Yera mula na siyang pasok. Kaya nandito siya. Ngayon ay, ang weather natin ay umuulan. Kagabi pa yata umuulan or kaninang madaling araw, ganyan. So, umuulan. So, ngayon, ang start muna natin ng vlog natin ay yung katanungan ni Sis Marilyn. Ayan. Kasi habang nagluluto ako, magsasagot tayo ng ng question. Dalawa lang naman yung question niya. Tapos, si Mr. ay nasa parking, doon sa parking namin, inaayos niya yung sapin ng aming nabiling sapin sa upuan. Kasi nga tatanggal siya. And tapos balak na naman niyang bumalik doon sa sa mall, kung yung mall na magsasara na sa 13. Ayan mga babes, yung unang katanungan ni Sis Marilyn ay, nahirapan ka ba sis sa pag-adjust ng ugali nyo sa isa't isa? Kasi mabilisan lang kayo nagkakilala.
Ayun. Sobrang nahirapan ako mga bebs, nahirapan siya. At nung unang dating ko dito mga bebs, 'di ba, hindi pa naman ako marunong mag-Korean, tapos hindi din siya marunong mag-English. So sobrang nahirapan ako mga bebs, parang kami, nagsisenyasan lang kaming dalawa. At saka yung nag-aanuhan ng loob, yung sa tingin lang alam na, yung ganun. Pero minsan, nag-i-English ako, naiintindihan niya. Yung hindi masyadong English kasi nga, hindi niya maintindihan kapag malalim na. So, ayun, sobrang nahirapan. Siyempre, lagi kami nag-aaway mga bebs. Nag-aaway kami. Pasensya na kayo sa upo. Malamig kasi. Tas naligo tayo. Lagi kami nag-aaway mga bebs. At ang niya pa dati, gusto niya ay kasi nga daw, sa Pilipinas lang kami kasal. So, dito sa Korea, hindi kami kasal. So, ang gusto niya pa noon ay maghiwalay kami ng tahanan. Iwalay niya daw ako ng bahay. Siya daw, pag-rent niya daw ako ng ibang bahay. Tapos, magkahiwalay kami. So, yun, di ba? Dinala niya ako dito, tapos ganun yung gagawin niya sa akin. Tapos, nag-aaway kami dahil sa konting lang nag-aaway kami. Lagi kong sinasabi na gusto ko nang bumalik ng Pilipinas. Kasi nga noon, syempre hindi tayo nagkakaintindihan. Hindi siya marunong mag-English, hindi ako marunong mag-Korean. So, ang ginagawa ko noon ay, kasi meron akong nakasabay na kinasal, diba? So, nauna lang siya dito sa Korea ng 1 linggo, tapos ako sumunod na rin ako noon. So, teacher siya noon, pinasok siya ng yung pastor dati namin na kung paano kami nagkakilala ni Mister. Ayun, so pinasok siya ng teacher. So, kasi nga ako lang mag-isa sa bahay dahil si Mister ay pumapasok sa trabaho, tapos yung bahay namin ay napakalitas na sa sulok pa na parang delikado yung place na yun. So, ang ginagawa ng aking asawa, every morning, ako din gigising ako ng umaga, tapos iatid niya ako doon sa Pilipina. Tapos, sasama ako sa school nila, doon ako nakatambay sa school. Hinatid ako ni Mr. doon sa Pilipina, sa bahay niya. Tapos, sinasama naman ako ng Pinay doon sa school kung saan siya nagwo-work. Ayun, ganun yung aking nun dito sa Korea, mga bebs. Tapos, pinasok niya din ako mga bebs sa yung mag-aaral ng Korean language. So, nag-aaral ako mga bebs, ilang buwan nag-aaral ako ng Korean language para nga magkaintindihan kami, yung para alam namin maintindihan namin yung bawat isa sa amin, ganun, 'di ba? So, yun, nag-aaral ako. Kahit na sobrang hirap mga bebs mag-aral ng Korean. Ayun, hinahatid niya ako mga bebs bago siya pumasok sa trabaho. Hinahatid niya ako doon sa academy, yung maliit lang siya na academy, yung Korean language. So, kasi marami ding mga Pilipina doon. So, nag-i-enjoy ako noon. Kapag meron akong mga nakakasamang Pilipina, syempre nakakapag-usap kami ng ganun, nagkakaintindihan kami. Kesa yung pagdating sa bahay, tahimik na ako kasi nga hindi man kami nagkikwentuhan dahil hindi kami makapag-communication kami dalawa dahil nga hindi siya marunong mag-English. So ayun, hindi mabilis yung aming pag-adjust, sobrang matagal mga bebs. Hanggang sa mga ilang taon, ilang ganyan, doon pa lang ako natutong mag-Korean mga bebs. Ayan. Tapos meron pa kasi nga yung bahay niya napakaliit, pagdating ko is napakadumi ng bahay niya mga bebs. Ayan, nasiwalat ko na yung Ayun, sobrang kalat talaga ng bahay niya. Maliit lang siya pero napakakalat mga bebs. Kasi nga hindi ako sanay sa makalat na bahay, 'di ba? Sa bahay namin mga bebs ay laging malinis yung bahay namin sa Pilipinas. So hindi ako sanay. So anong nangyari mga bebs, nung nasa trabaho si Mister, naglinis ako tapos tinanggal ko yung mga papers na hindi ko naman mabasa. Hindi pa ako marunong magbasa noon mga bebs. So, hindi ko mabasa kung ano yun. Kaya, ayan, tinapon ko sa basura. Nilagay ko lahat sa plastic.
Tapos, nung pagdating niya, nakita niya malinis yung bahay. Masaya naman siya. Tapos, meron siyang hinanap na papel. Meron siyang hinanap na papel na hindi ko naman alam yung sinasabi niya. Tapos, ayun, nagalit siya sa akin. Sinigawan niya ako. Bakit daw ako? Feeling ko lang nga, tapos feeling ko yung parang minumura ako sa salita nila. Tapos, ayun, bakit daw, bakit nakialam ako, ganyan-ganyan, tinapon ko na ha. Tapos, ayun, nagbabagsak siya mga babes. Tapos, ako parang tatakot na ako mga babes, umiiyak na ako noon. Tapos, yun pala yung hinahanap niya, yung ano namin mga babes. Yung ano mga babes, yung kontrata ng bahay na inuupahan niya, yung bahay na tinitira namin. So, yun yung hinahanap niya na papel. So, nailagay ko para sa basura. Tapos, nung lumabas siya, kinalkal ko agad yung basura mga babes. Tapos, nilabas ko yung kung ano man yung mga papers na yun. Tapos, ayun, nung nakita niya, ayun, nag-relax na siya. Pasensya na kayo. Kasi nga, ayun yung nagtanong siya ng sis Marilyn kung ano yung ugali at saka adjust, di ba? So, ayun, nagkwento na tayo. So, ayun, pagkatapos nun, edi okay na kami. Tapos, nabuntis na ako agad kay Yechan nun mga babes. Siguro, 3 months pa lang ako na-stay dito sa Korea. Nabuntis na ako agad. Tapos, nung malaki na yung tiyan ko mga babes, siguro malapit na rin ako mga anak noon. Ayun naman, yung nagsasaing ako. Pinagsaing niya kasi ako. So, hindi naman kasi ako marunong magsaing mga babes nung yung rice cooker nila dito dati. Hindi ako marunong magsaing noon. So, ayun, nagsaing ako. Tapos, medyo siya, mga babes, medyo hindi luto, hilaw siya. So, ayun, nagalit na naman sa mga babes. Sinigaw-sigawan niya ako, ganun-ganun. Siguro sabi niya sa ano niya na, pagsasaing lang hindi ako marunong. Anong hindi ako marunong? Yun talaga, hindi ko lang talaga alam yung rice cooker gamitin. Pero, nagluluto ako sa Pilipinas, no? Sabihin niya, hindi ako marunong magluto. Tapos, ayun, syempre pag buntis ka, napaka-sensitive ng feelings mo, diba? So, ayun, grabe, iyak ko mga babes. Tapos, hindi ako makakontak sa Pilipinas kasi wala akong cellphone. Tapos, sa computer, hindi din ako noon marunong mag-computer mga babes. Hindi ako marunong mag-chat. Kasi uso noon yung Friendster, mga babes. Kung alam niyo yung Friendster. Tapos, yung mga 80s, 90s dyan. Ayan, tapos, yung Messenger. Ano ba yun? Yung Yahoo Messenger? Tama ba yun? Yahoo Messenger. Ayun, ganun. Wala akong ganun nun mga babes. Hindi ako makakontak sa pamilya ko. Na gusto ko silang kausapin. Na nalulungkot ako kasi lagi ako inaaway ng asawa ko. Tapos nun buntis pa ako nun kay Yechan. Ang ginawa ko, gusto ko nang talagang umuwi ng Pilipinas. Nag-impake ako ng mga sa maleta ko. Ganyan, kinuha ko lahat yung mga gamit ko. Tapos, lumabas ako, dala-dala ko yung mga gamit ko. Tapos, hinabol niya ako mga babes. Tapos, ayun, nagmamakaawa siya. Nagsasorry siya sa akin. Tapos, kinukuha niya yung bag ko. Tapos, lumuhod siya mga babes. Niyakap niya ako. Niyakap niya yung tiyan ko mga babes. Kasi nga malaki na yung tiyan ko. Kasi kung may mangyari sa akin, di ba? Siya yung mananagot, di ba? So, ayun, lalo na buntis ako, malapit na rin ako manganak nun mga babes. Siguro, 8 months na akong buntis kay Yechan. Ayun. So, yung ganun siya mga babes dati. Takot na takot talaga ako sa kanya dati mga babe. Hindi ako marunong magsalita, hindi ko pa nakuha yung loob niya. Kaya ganun. Pero ngayon mga babes, siya na yung takot sa akin mga babes. So, hindi na ako takot sa kanya. So, ako pa yung nananakit sa kanya mga babes. Kaya ayun. So, iyon yung pag-a-adjust namin mga babes. Yung away kami palagi. Iyon yung mahirap na pag-adjust ko. Tsaka yung culture, okay naman sa akin. Okay lang sa akin yung pagdating ko dito. Masaya nga ako kasi maganda yung place, ganyan, nasayahan ako. Ang lang talaga malungkot kasi nga malayo sa pamilya noon, yung lagi lang akong umiiyak, ganun na gusto ko nang umuwi ng Pilipinas, ganun. Yun lang yung aking pag-aaway namin. Tapos, meron pa siyang katanungan. Sis, yung pangalawa niya, sis, na in love ka ba agad kay Mr. yung unang kita nyo or ilang months na realize mahal mo siya? Hehe. Ayun. Syempre nung una walang love.
Kasi mga bebs, nung nakilala ko siya, meron talaga akong boyfriend. Mga bebs, meron akong boyfriend. At wala sa ko yung kasal, gusto kong magpakasal pero walang feelings, ganun. Hindi, yung love, tinanong ko siya niyan nung nakaraan. Sabi niya, syempre, sabi niya, yung sagot niya, syempre daw minahal niya daw ako agad. Sabi niya, nung kinasal pa lang kami, mahal niya na ako. Ayan. Sabi ko, ang bilis naman nun, pagmamahal. Ako hindi ko pa siya mahal nun mga bebs. Hanggang sa pagpunta ko dito ng Korea, hindi pa rin. Kahit na, alam niya na, siya yung nakauna sa akin. Hindi ko pa rin siya mahal noon mga bebs. Yung lang talaga. Kinasal lang kami, mag-asawa lang kami. Yung ganun lang. Pero mga siguro parang 1 taon niya. 1 taon, dun ko na-realize na may asawa na pala ako. Siya na pala yung asawa ko. Yung ganun, na ayun, medyo lumalapit-lapit na yung ko sa kanya, yung feelings ko, umaano na. Siyempre, matagal na. 1 taon kayo magkasama, diba? So, ayun na. Napamahal na rin siya sa akin, mga babes. So, ayun, 1 taon, mga babes, bago ko siya minahal. Kasi nga, nasa isip ko pa yung boyfriend ko, mga babes. Kahit na kinasal na kami, kahit na nandito na ako noon, nasa isip ko pa rin yung boyfriend ko noon. Minsan nagchat-chat sa akin yung boyfriend ko. Hindi ba nga meron pang Yahoo Messenger? Ayun, doon nagchat-chat siya, ganun. Yung pa-secret lang. Tapos nung minsan, syempre malayo na sa kayo syempre inisip mo may asawa ka na, diba? So dapat iwasan mo na yun. So ayun, iniwasan ko na rin yung boyfriend ko. Nag-focus na lang ako sa asawa ko. Ayun, kasi nga, may anak na kami nun. So si Yechan nilabas ko na si Yechan nun . So, ayun, mga 1 taon lang. 1 taon, minahal ko na siya. Hanggang ngayon, mga babes. So, mahal na namin yung isa't isa. At wala nang masyadong away. Kasi nga, nagkakaintindihan na kaming dalawa. Ayun. Dati, ang hilig ko, kasi nga nagkaroon ako ng mga Pilipinang kaibigan dito. So, nasanay akong, natuto akong lumabas-labas ng bahay. Natuto akong umuwi-uwi ng 12:00 ng gabi, mga bebs. So, wala siyang imik niyan, mga bebs. So, siguro nung napuno na siya, ayun, nagalit siya noon, mga bebs. Talagang, siguro 8 months nun si Yechan, kasi nga iniiwan ko si Yechan kay Mr. Tas kami lumalabas kami ng kaibigan ko, ganun. At hindi naman ako umiinom, mga bebs. Hindi ako umiinom. Lumalabas lang kami, ganun. Sa mga Philippine store. Ayan. Siguro napuno na nun si Mr. mga bebs. At, ayun, nagalit na siya. Tapos gusto niya na talagang makipaghiwalay sa amin. So, makipaghiwalay sa akin nun. Basta iiwan ko daw yung si Yechan ako. Uuwi ako ng Pilipinas. So, nangyari yun, mga bebs. Na hindi yun alam ng aking mother. So, sawang-sawa na daw talaga siya sa ginagawa ko. Sawang-sawa na siya. So, ang lang sa amin, nag-okay lang sa amin yung aming pastor na, yung dati naming pastor, siya lang yung nag-explain, ganyan-ganyan. In-explain niya, kinausap ng maayos yung si Mr. Ayan, hanggang sa naging okay naman na kami. Hanggang yun lang yung pag-aaway namin, mga bebs, na talagang gusto na talaga niyang makapaghiwalay. Kahit ako noon, gusto ko na rin makapaghiwalay noon. Gusto ko na rin noon umuwi ng Pilipinas. Iyon. So, ayun yung worst na aming away noon, yung makikipaghiwalay na siya sa akin noon. Siguro, oo. Siguro 1 year and 5 months, ganyan kami magkasal. Ay, hindi 1 year. Kasi nga wala pang 1 taon si Yechan noon . Ayun, basta. Sobrang Pero,
Ngayon, okay na, masayang-masaya kami dahil si Lord nasa center ng aming pagsasama. So, nakakayanan namin lahat ng mga pagsubok na pagdadaanan namin hanggang ngayon, mga bebs. Ayan, hanggang sa nagkaedad na kami, nagkasama na kami ng 18 years, mga bebs. Ayan. So, nalampasan namin lahat ng mga pagsubok na yan, mga bebs. So, masayang-masaya ako dahil nakilala ko si Lord sa buhay ko. Kung hindi ko siguro nakilala si Lord sa buhay ko, wala. Talagang siguro nasa Pilipinas ako nung ihiwalay na kami ni Mister. Ayan, pinasok talaga sa puso at isip ko si Lord at sa sa buhay ko para maging strong yung aming pagsasama, lalo na sa mga bata, ganyan. Siyempre, ayoko namang maghiwalay kami, kawawa yung mga bata, di ba? So, maraming ganyan dito mga babes na naghihiwalay. So, yung mga bata ang nagsasuffer sa paghihiwalay ng nilang mag-asawa. Kaya ayoko mangyari yun sa mga anak ko. Gusto ko happy. Happy lang kami kahit sa mga anak ko kapag nagkaroon sila ng pamilya. Gusto ko ganun. Kung sino yung napangasawa mo, napakasalan mo, iyon hanggang sa huli. Dapat magsama kayo. Ganun. Ganun yung gusto ko mga bebs sa mga anak ko. Hanggat nabubuhay kami, syempre, andun kami para suportahan at gabayan yung mga anak ko hanggang sa paglaki nila, hanggang sa magkaroon na sila ng pamilya. Ayun. Gusto ko maging happy din sila. Ayan. Happily married. Ayan. Hanggang sa huli. So, ayun mga bebs yung ating kwento at yun ang ating sagot kay Sis Marilyn. Sana ay naintindihan mo yung mga sinagot ko mga bebs. Ayan. Ngayon ay ina-unfroze ko yung ating baboy kasi magluluto ako ng nilaga mga bebs kasi favorite yan ni Yeram. Adobo sana pero mas masarap yung nilaga may sabaw dahil sa weather natin mga bebs ay umuulan. Ayan. Hindi ko alam kung matutuloy tayo sa mall. Nagkilay na ako para ready. Diba? Magluluto pa kasi ako eh. Siguro mga hapon na, bukas ng umaga, darating sila ate ko mga bebs Saturday. Ayun. So, hanggang lang sila dito. Lunes ng morning, uwi na rin sila. Kasi nga si kuya ko mga bebs ay may pasok pa siya ng 8. May pasok na siya ng 8. Ang bilis-bilis. 8, 9 holiday pa yun eh. Si Mr. sa 13 pa yung pasok niya eh. Kaya ayun mga bebs, mamaya update tayo kung ano man yung ganap natin for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa kwento ko. Mga bebs, ayan. Kita tayo mamaya. Mga bebs, nagluluto na pala ako ng aming lunch. Pero alauna na. Nagluto ako ng nilagang baboy, yung aming nabiling pork belly. So, napakaluan ko na siya. Pinakuluan ko muna siya mga bebs bago ko siya iluto ng nilaga. Tapos, banlawan natin siya. Ayan. Tapos, ngayon, nagpapakulo na ako ng sabaw. Aray! Mainit. Nagpapakulo na ako ng sabaw. So, nilagay ko na yung sibuyas, yung onion leaves. Anong tawag nila dyan? Sang. Ayan. Tapos, yung, ano bang nilagay ko? Tapos, nilagay ko na yung nor pork, tama ba? Ayan. Tapos lalagyan natin siya ng paminta na. Lagyan ko muna siya ng paminta para para pag kumulo siya, naluto na yung paminta. Nag-e-edit pa ako ng mga bebs, ng thumbnail para sa vlog natin. Meron ba akong vlog? Meron ba akong upload? Ay, nako. Yan ang mahirap kasi pagka hindi ka palaging nagba-vlog. Kasi mga ilang araw ako ay tinatamad mag-vlog. Pero naisipan ko na baka ma-miss nyo ako. Ayan, kaya sabi ko ay mag-vlog na nga ako. Kasi nga baka ma-miss nyo yung nung nakaraan siguro one day hindi ako nag-vlog, 'di ba? Ayun. Wala akong vlog nun. Gusto ko siyang lagyan ng mga bebs, ng saba. Kaya lang mag-iiba yung lasa niya eh. Ayan oh. Kaya lang wag na. So ayan, habang nandito si Mr. na nunood siya. At ako naman nahihiga sa kanyang binti. Habang ako ay mag-i-edit ng thumbnail. Balikan ko na lang kayo mamaya mga bebs.
Balikan ko kayo later kapag naluto na yung ating ano. Tapos kakain na kami ng lunch namin. Medyo late na yung mga lunch namin eh. Hindi natutuyo yung mga labada ko dahil umuulan. Eh, sana matuyo siya kasi nga isusuot ng ate ko yung nilaban ko na dress, yung pinabili niya sa akin na dress. Sana matuyo hanggang bukas kasi bukas Saturday pa lang naman. So, ayan. Update tayo mamaya mga bebs. Mag-edit muna ako ng aking thumbnail sa ating vlog. So, ayun mga bebs, tapos na kami kumain. Ngayon naman dito kami sa labas. Ay, lalabas pala kami ni Mister. Kasi, wait lang. Kasi mga bebs, bukas magluluto ako, di ba? Saturday. So, ano lang naman, spaghetti. Tapos, gawa ako ng palabok. Ay, palabok. Ng Maha Blanca. Ayun, so punta kami ng store. Tapos, meron din kami binili sa Tangon. Yung Tangon, yung carrot, ano, na mga tuna in can. So, ayun, imimit namin dyan sa harapan ng ano, Ulsan. So, umuulan Ulsan Airport. So, mamaya na lang mga babes, pag nandun na kami sa sasakyan kasi kailangan ko magpayong. Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow.
dami oh. Abi, abi. Saan kaya yun? Yung ano, yun. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Dalawa. Whispering pines, secrets untold, Asan na sa galing? carrying tales only Wait lang, kasi natin sa galing. Dalawa nito. moonlight spills through the velvet dark, Asan na ba yun? etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, Asan na ba yun? the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pine, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Ay, yung kimonjo ka to. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. Dawn paints gold on the mountain, Ay, card! Chaiso! while rivers whisper truth as they Chaiso, my love. Kado. Kado ang Ha? Pauwi na kami mga bebs. Grabe, ang daming tao. Kasi nga, holiday. So, magsasara yung mga store. Igo, anje ko no? Ay, close. Top mat. Met chill. Ah. So, one day lang pala magsasara sa talagang sa talagang Chuseok na holiday. Doon siya magsasara. Pero marami pa ring tao, marami pa ring namimili mga bebs at naglolobat na yung camera ko. Nagkukulay o red na yung battery niya. Battery option na yung camera. So ayun mga bebs, at tumatawag yung nanay ko kanina habang nasa store kami. Hindi ko naman pwedeng sagutin kasi maingay. At mamaya na lang pag-uwi ng bahay, tapos charge muna kita or lagay ko yung aking dito, yung aking power bank nitong nitong camera. So ayan, tayo sa bahay mga bebs. Pakita ko sa inyo yung mga napamili namin. Nandito na kami sa bahay mga bebs. Pakita ko sa inyo yung mga napamili namin at saka yung binili namin doon sa carrot na second hand na mga sa app. Ayun, basta hirap. Ayan, ito yung tuna mga bebs na sinasabi ko sa inyo. Ito yung tuna mga bebs. Kunin ko lahat. Wait lang mga bebs. Kunin natin lahat ang tuna. Ilan ba to lahat? Ayun na ba yun? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ito, 9 pieces mga bebs. 12,000 won na siya mga bebs. Maliliit lang siya. Ayan o. Maliliit lang siya. Hindi naman kami laging kumakain nitong tuna. So, pag kailangan lang namin, kunyari magigisa ka ng kimchi, masarap to mga bebs. Lagyan ng tuna pag nagisa ka ng kimchi. And then sa Mart naman mga bebs, ito, bumili tayo ng kamatis kasi ilang araw na tayong walang kamatis. Hindi tayo nakakabili ng kamatis. Ayan. Nakakainis yung hassle yung ulan mga bebs kapag lumalabas ka. Ayan, bumili din ako ng condensed milk.
dito, meron din pala ditong condensed milk. Ayan, bumili ako ng condensed milk, mga bebs. 어떡해? Mm. 어디가요? And then, 야, 이거 쓰레기 좀 버려. bumili ako ng lemon, ano ba yan? Lemon juice, mga bebs, ayan. Tapos, bumili ako ng linis sa ating van, yung mga bebs, kasi tinapon ko na yun dati dahil dirty na yun, kaya pinalitan ko na naman siya ng bago. Ayan, mga bebs. Kailangan nating palitan. Ayan, so bago na naman siya. Tapos, ayun, may nakita kami sa Top Mart ng Arla. Arla Arla Butter. Ayan. So, nakabili na ako. Nakita ko kasi siya, katabi siya ng Anchor Butter. Nakakainis. Tapos, bumili din ako ng coconut milk. Meron ding mga Asian na mga goods doon. Konti lang siya. Pero at least meron ding coconut milk. Kaya gagamitin ko to. Tapos, bumili din ako ng Swiss corn. Swiss corn. Ano ba yun? Anong nangyari sa bibig ko? Sweet corn, mga babes. Ayan. Sweet corn. Tapos bumili ako ng fishnet, mga babes. Kapag maglalaba tayo, yung mga nasisirang damit, pwede natin ditong ilagay sa basket na to. Sa fishnet na to, mga babes. Ayan. 빨리 끝내자. Medyo malaki na siya. And then, wait lang, dito. Oh my guys. Tapos, mga bebs, bumili ako ng juice. Ayan, juice, mga bebs, yung grapes na juice. Favorite ni Yechan na juice. Tapos, magtatapon ng basura yung mga bata kasi Friday ngayon, mga bebs. So, tapon sila ng basura. Oy, Coco! Ayan na naman! Tumakas na naman si Coco. Wait lang, mga babes. Kunin ko si Coco. Tapos, carrots, mga babes. Ayan. 2 carrots, mga babes. 2. Tapos, bumili din ako ng 2 pang-spaghetti sauce, yung meat. Kasi magluluto tayo ng ng spaghetti, mga babes. Ayan. Bukas. And then, bumili tayo ng banana. Ayan, banana. Ito, tas bumili din ako ng coconut tuloy. Corn na powder. Kasi nga, maggagawa tayo ng mga bebs ng maha blanca. Ayan, gagawa tayo ng maha blanca. 5개요. And then, yung gusto ng mga bata, ayan, bumili din ako ng pancake, mga bebs. Ayan. Matagal na ako hindi nagluluto ng pancake. Gumagawa ng pancake. Hot cake. Ayan. Edra, hot cake. Ayan, mga bebs. Hot cake. Malanduro ko naman. Ito kay manduro. Ayan, mga bebs. Wait lang. Ayan, mga bebs. Lahat ng mga napamili natin. Yung butter, ilagay na natin sa baka matunaw. Ayan ang mga bebs. Ang ating mga napamili. Bukas, maaga tayong magising para magluto tayo ng maha blanca at saka ng spaghetti. At kung sipagin ako, luto din ako ng pansit. Kasi si Mr. mga bebs, hindi siya mahilig sa spaghetti. Mahilig yan sa pansit. Tapos, sakto, masarap din yung pansit sa maha blanca, diba? Ayan. So, ito mga bebs, ayusin ko muna itong mga kalat na to. Ayun na nga, mga bebs. Good evening. Hindi na ako nakapag-vlog kanina. Kasi nga, sumakit yun dito ko, mga bebs. So, siguro sa sa unan ko. 2 kasi. Pero ang tagal ko na kasing 2 yung unan. So, ba't ganun? Ayun nga, masakit yun dito ko, mga bebs, hanggang likod. Tapos, pinuno ko siya ng salon pass. Hindi naman siya salon pass. So, yung pass na ng pampaginhawa. Ayun. Tapos, Friday ngayon, mga bebs. Umalis na si Mr. Nagpunta na siya ng church. Hindi kami sumama dahil nga
masakit yung ano ko, yung dito ko. Baka mag-online worship lang kami. Tapos si Yechan, hindi din siya sumama. Kaya si Mr. lang yung yung pumunta ng church ngayong gabi. Ayun mga bebs. Mag-i-end na siguro ako ng vlog dito mga bebs. Ayun, kung kakakain lang namin, kakatapos lang ng aming dinner, kaming tatlo, 7:10 na mga bebs. Ayan, so nakakain na kami ng dinner. At ako naman ay mag-relax. Maglalagay tayo ulit nito sa mukha habang nanonood ako ng vlog, habang naghihintay din ako ng online worship namin mga bebs. Ayan, so mag-i-end na ako ng vlog dito. Maraming salamat po sa inyong mga suporta. Thank you po, at hindi pa rin kayo nangiiwan. Ayun, so sana po lagi po kayo nag-iingat kung saan man po kayo naroroon, sa ang sulok ng mundo kayo naroroon. Mag-iingat po kayo palagi. Ayan, kasi marami ng sakuna na dumarating. Gaya sa nakita ko lang sa Facebook mga bebs, sa Cebu, Bogo City ba yun? Ayan, sobrang lakas ng lindol mga bebs. Marami ding mga nawalan ng buhay. Ayan, tapos ngayon naman, typhoon. Sa amin sa Angeles, malakas din yung ulan mga bebs. Ayan, kaya sobrang mag-iingat kayong lahat kung saan man kayo. Tsaka sana makabangon ang mga tao doon sa Cebu, Bogo City, dahil sa lindol. Sana makabangon kayo mga bebs. Tapos nagkaroon din ng sunog, malaking sunog mga bebs. Ayan, so parang talagang nalalapit na talaga mga bebs. Alam nyo naman, di ba, na darating ulit si Lord, nalalapit na. Kaya lagi lang tayong handa, lagi tayong handa sa pagdating niya. Ayun, lagi tayong manalangin. So, ayun mga bebs, mag-iingat kayo. And kung bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe to my channel and hit the notification bell para po lagi po kayong updated sa aking mga video. Bye! See you po sa aking next vlog. Be nice, be good. God bless everyone!